Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito po nga pinakamaingay ang YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig! Maglimag na tayo. Oh, ito na. Ito na ang ating news ngayon. Ako, kawawa pala si Bongbong Marcos sa Bohol. Oo mga kokak. Alam niyo ba kung ano nangyari sa kanya? -8! Nako. Parang basura na si Bongbong Marcos na taga Bohol ba? Paano mo? Alam nyo na ng taga Bohol, diba? Mga Bisaya, mga maisog yan. Kaya Bongbong Marcos, pumunta ka sa Bohol, mabigay ka ng ayuda. Oo. Kasi pinipili mo lang yung Mindanao. At akala mo ba, yung taga Mindanao, suportahan ka? Hindi talaga doon. Hindi talaga. Kaya nga, punta ka ng Bohol, mabigay ka ng ayuda doon. -8. Kawawa ka naman, no? O, eto nga, taga Bohol, 99% ang aware, satisfied 35%, undecided 22%, dissatisfied 43%. Look, kawawa ka naman dong. Tapos, net is -8. Meron pang -10, -30, -6. Nako, may -19, -28. Paano yan, Lam? Alam mo na. Kaya pala, sabi ng iba-iba mga kapipi, mga ilang politiko sa Bohol ng mga Duterte, suspendido. Ay, oo. Ginawa lang istorya yung resort sa Bohol. Tapos yung iba, ako, sinuspendido talaga. Ito, Potragues, Bohol, 95% maka-Duterte ang mga tao sa Bohol. Ayan, lumabas na ang survey from 61% rating ni BBM bumagsak sa -8%. Kalain mo yan? Paano yan nasolusyonan? Naku kapibig, sabi pa ni Larry Gadon, haka-haka lang daw yung gutom ngayon ng mga Pilipino. Paano ito? Lalo na maghaka-haka tayo. Haka-haka to the left, haka-haka to the right. Let's proceed na. Halarki talaga ang mga istorya na ito. Ito pa. Kaya pala ubos nila suspended ang lahat ng opisyal ng taga Bohol. Yung mga Duterte. Yung governor sa Cebu, di ba? Humiwalay na sa Pinipilaban. Iniwan na si Duterte. Si Governor Gwen Garcia. Iniwan na ang mga Duterte. Pumunta na, ewan natin, baka mag-liberal na or baka sasali sa party ni BBM. Hindi nila alam, kahit ganun ang gagawin nila, nako, malapit na ang 2025. Ito pa, hindi declare ang martial law pero ramdam mong umiiral na ang authoritarian sa gobyerno. Well, ganun talaga mga kabibig. Dapat talaga maghilamos na si Bongbong Marcos kung paano niya ito susolusyonan, knowing na mga tao ngayon parang hirap na hirap. Ito more Filipinos hungry this year compared to last year. Social Weather Station survey ito ha. Moderate hunger 12.2%. Severe hunger 2.0%. Metro Manila has the highest hunger rate again. Ang Bongbong Marcos nga nasa Manila. Tapos ito highest hunger rate again. Rising hunger among the non-poor outweighs the slight fall in the self-rated poverty rate. Pero si Bongbong Marcos, confident na ang ating ekonomiya ay tumataas ng tumataas. Baka haka-haka lang yan. Baka nadala ni Larry Gadon ba na puro nalang pag-isip-isip niyang haka-haka imagination. Mayroong patas na kagutuman sa mga hindi mahihirap, samantala naglalakbay na naman sila. Sayang ang pondo ng publiko sa mga biyaheng walang dagdag na halaga. Paglalakbay bilang isang pamumuhay sa isang bansang mahirap pera, walang nararamdaman. Well, ganun ang mga komento ng mga netizen. Hindi natin ma-force sila kung paano yan. Well, alam nyo na birthday pala ni Madam Sara ngayon. Happy birthday pala sa ating Vice President na may highest satisfaction rating. Bago lang survey na ito. Sara Duterte, 52% ang satisfaction rating while Bongbong Marcos, 43 lang. Sabihin niyo, walang unity. Wala na unity. Maisog rally. Pinag-iinitan nila. Try natin kaya magpunta ng Bohol, mag-maisog rally doon.
Oo, ano kaya mangyayari? Ano kaya ang ilalagay nila sa mga plaza? Baka truck? Ano na? Sa Tacloban kasi, mga traktor, ano daw sila doon, mag-car show daw. Kaya, walang chance ang Maisog Rally doon. Ay, take note pala mga kabibig. Ang Maisog Rally goes to international na. May Japan, may Korea, may California, at kung ano-ano pang parte ng mundo, magmamaisog rally na. So don't tell me, mapipigilan pa ito ni Bongbong Marcos. Alam nyo na, di ba? Itong si Martin Romualdez, merong 43%. Ay, sama-sama sila ni Bongbong Marcos, di ba? Pero ang kay Sara Duterte, ang kanyang dissatisfaction ratings 30%. Kay Bongbong naman, 35%. Kay Martin Romualdez, 25%. Kay Mig Zubiri, 23%. Diba? So, mataas pa rin si Bongbong Marcos. Take note ha, presidente yan. Bakit ang taas ng dissatisfaction rating? Tapos, 43% lang. Hindi man lang umabot sa 50%. Kalaki naman ito. Ano nangyari sa bansa natin? Ewan ko Basta alam natin na parang mahirap ang bansa natin. Pero alam nyo ba, si Duterte, before siya bumaba sa kanyang pwesto, si Pangulong Duterte ba, obtained satisfaction rating of 64%. 11 points from 75% in December 2023. Nakaabot pala ng 75% si Pangulong Duterte, no? Grabe. Nakaabot ba si Bongbong Marcos ng 75%? Parang hindi yata, no? Ito naman, in term trust, Marcos obtained a rating of 69%, down 6 points from 75% in December 2023. So, ganun mga kabibig ba? Ganun ang napapansin ng mga netizen ngayon na parang iba na ang papunta ng ating bansa. So, mag-comment kayo ha. Mag-comment kayo dyan. By the way, kung sinong gusto mag-comment sa magbigay ng birthday greetings kay VP Sara Duterte, comment below. Mahiya naman kayo. Oo nga, diba? Basta, alam nyo na, pag naramdaman kasi ng mga tao ngayon, basta nakakonekta daw yung mga politiko kay Duterte, delikado, masuspenso, o di kaya irelyebo, diba? Governor, may mga Mayor Rama sa Cebu, diba? Suspended for 6 months. Oo. Tapos itong si Normis Wari, ang tanda-tanda na, parang 30 years na yung kaso niya, pero biglang bumalik yung kaso. At guilty pa daw. Grabe. Yung mga kaso ba na marang ang tawag dito, parang may basta mga kabibig, kalerke na mga problema ngayon. Yun na lang mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And to our Vice President Sara Duterte, happy birthday po. Pagpatuloy mo lang po yung adhikain mo para sa mga bata. Love na love po kayo ng mga teachers sa DepEd. Huwag yung pang pansinin mga kokak ng pabumukha. Yung mga pangit pabumukha ba, huwag yung pansinin po. Kasi di ba sabi ni VP Sara Duterte, yung mga pangit kailangan ng panalangin para gumanda. Bye everyone! See you next time!